Samantala, sa bahagi naman nila Maris, matapos niyang maibato ang malaking bato sa gate sa likurang bahagi, ay nakarinig siya ng malalakas na mga angil mula sa loob ng compound. Pero nakarinig rin sila ng maraming paang tumatakbo papalapit, pero hindi nagmumula sa loob ng compound, kundi sa kalapit na kakahuyan sa bandang likuran. Sabi ni Oliver, "Maris, marami ang paparating, pero sa kanan ang gagaling." Sabi naman ni Magnus, "Mukhang pinaghandaan nilang pagbabalik natin ah." Agad kinuha ni Magnus ang dalang night vision para makakita siya sa dilim, lalo at madilim sa may bandang kakahuyan, gawa ng mayayabong na dahon at mga puno. Sabi ni Oliver, "Magnus, mas maganda kung humawak ka muna ng pangkaraniwang baril na may espesyal na bala para matansya natin ang antas ng mga aswang na paparating. Marami ito eh. Hindi sila bababa sa 10. May mga lumilipad at may mga nasa lupa rin." Sabi naman ni Maris, "Oo sige Magnus, baril na muna ang gamitin nyo." Agad bumalik si Magnus sa sasakyan at kinuha ang 2 AK-47 at mga balang magkasugpong ng baliktaran. Iniabot niya ang isa kay Oliver. Sumigaw ng malakas si Magnus, "Ninong, humanda kayo dyan! Marami ang paparating! Sa likuran yung bahagi magmumula!" "Oo Magnus!" Sagot naman ni Father Jacinto. Tapos hinarap naman ni Father Jacinto ang mga kasama. "Tasyo at Tingting, heto, may extrang laser ako. Ikabit nyo sa baril na hawak nyo para sigurado kayo sa bawat pag-asinta. Hindi tayo pwedeng mag-relax dito. Nasa taas tayo ng puno. Kapag tayo ang pinagtuunan ng pansin ng karamihan ng mga paparating na aswang, ay mahihirapan tayo. Magtali rin kayo sa bewang nyo para siguradong hindi kayo sa baba pupulutin kapag biglang may dumapo rito na aswang at pinaghihila tayo." "Okay po, Father." Sagot naman ang dalawa at naghanda na. Ilang saglit pa ay nakita na nila ang 7 mga aswang na mabibilis ang paggapang sa lupa at papunta iyon sa direksyon nila Magnus. 7 aswang rin ang lumilipad at dumapo sa kalapit na puno habang nagmamasid kina Magnus. Noong magsimulang magpaputok ng baril sina Magnus at Oliver, ay doon na rin nagsimulang umasinta si Father Jacinto gamit ang kanyang sniper's rifle. Paisa-isa lang ang asinta niya at iyong mga naiiwan lang sa bandang hulihan ang binabanatan niya para hindi mapansin ng mga kasamahan. Makalipas ang 5 minutong sagupaan sa baba, ay doon palang bumaril si Father Jacinto ng isang aswang na naroon sa lupa. Maging sina Magnus at Oliver ay hirap makatama sa mga aswang na gumagapang dahil napakaliksi nilang kumilos at hindi lang sa lupa naglalakad. Nagagawa rin nilang kumapit at gumapang sa mga puno. Makalipas ang ilang minutong pagbaril ay sabi ni Magnus, "Ayos na Oliver, alam na natin ang kakayahan ng mga ito. Nagsasayang lang tayo ng bala, napakaliksi nila. Labanan na lang natin ng mano-mano. Maris, bantayan mo ang likuran namin ni Oliver. Kami ang haharap sa mano-manong laban." Parehong nakahawak na ng pana sina Oliver at Magnus. Compound bow ang hawak ni Oliver, samantala si Magnus naman ay iyong crossbow. Pero pangkaraniwang palaso pa lang ang laman na naisawsaw ang dulo sa blue sodium solution. 3 gumagapang na aswang ang agad tumalo ng napakataas para sumaklot kina Magnus, Oliver at Maris. Halos magkakasabay naman na tumira ang dalawa gamit ang kanilang pana. Samantala si Maris ay tigal po na ang kanyang ginamit. Nakailang subok na rin kasi siya na pumana pero nahihirapan siyang makatama. Pero dahil nasa ibabaw na nila Magnus at Oliver, iyong mga tumalo na aswang ay sapul na iyon ng pana sa katawan. Pagkabitaw ng palaso ay mabilis umatras sina Magnus at Oliver at naglabas ng dala nilang mahabang itak na parang pang-asasin ang style ng hugis. Umangin lang saglit ang 2 aswang na tinamaan ng palaso nila Magnus,
pero agad na ring sumalakay habang nakatarak pa ang palaso sa dibdib. Sinalubong naman iyon nila Magnus gamit ang kanilang itak. Doon na naganap ang matinding mano-manong laban. Ginamit na ng mga aswang ang kanilang matatalas at matatalim na mga kuko upang ipanlaban sa itak nila Magnus. Matindi ang naging laban. Ginamit na ni Magnus ang mga pangmalakasan niyang moves sa pakikipaglaban. Ganon din si Oliver na nakuha pang makapag-backflip sa ere para makaiwas sa kalmot ng katunggaling aswang. Iyong aswang naman na tinamaan ng tigalpo ni Maris ay tumalsik papabalik at hindi agad nakabangon dahil sa tindi ng pinsala at nasunog ang katawan at mukha. Iyong tatlong aswang naman na natira sa may likuran ay humanap ng ibang direksyon para sumalakay kay Maris. Ginamit ni Maris ang kanyang telekinesis at nagpaangat ng mga bato sa paligid saka itinuro sa mga aswang. Kaya hindi magkanda o gaga sa pag-ilag ang mga aswang na iyon sa mga batong ipinukol sa kanila ni Maris. Pero hindi natatapos ang lahat sa iisang pag-ilag lamang dahil kontrolado ni Maris ang mga bato na pinaangat niya sa lupa. Kaya patuloy niya yung ikinukumpas paturo sa mga aswang. Kaya para silang nagpapatintero habang si Maris ay nakatayo lang sa gitna at kinokontrol ang mga bato. Naglakad papasugod si Maris at bumitaw ng dalawang palaso patungo roon sa nakabulagta pang aswang. Sapul iyon sa leeg at sa kaliwang bahagi ng dibdib kaya binawian na talaga iyon ng buhay. Saka naman niya muling kinontrol ang mga bato na nakalutang sa ere para sundan ang tatlo pang mga aswang. Paminsan-minsan rin tinitigal po ni Maris ang mga kaharap nila Magnus at Oliver dahil nakatalikod naman ang mga iyon sa kanya. Samantala sina Father Jacinto naman ay napansin na ng mga aswang na dipakpak. Kaya hindi na magkanda o gaga sa pagbaril sina Tasyo at Tingting. Pero gaya noong mga aswang sa ibaba, ay magagaling rin magsiilag ang mga iyon. Kumuha si Father Jacinto sa kanyang dalang bag ng isang grenade na may compressed solar radiation. Sumigaw si Father Jacinto, "Radiation grenade!" Sabay hagis noong granada. Mabilis naman na nagsipikit sina Tasyo at Tingting. Ganon din sina Magnus dahil aabot sa kanila ang liwanag. Dahil sa nabulagan panandalian ang mga aswang sa sobrang liwanag, kaya nawala ng paningin ang mga iyon habang patuloy sa pagkalmot ng walang direksyon. Paghupa ng liwanag ay sabi ni Father Jacinto, "Ngayon na!" Pagkasabi niya noon ay agad nagmulat ng mga mata nila sina Tasyo at Tingting at binanata ng pagbaril ang dalawang aswang na nakasabit sa katapat na puno. Lapnos na ang mga balat noon dahil doon sa malakas na radiation ng grenade. Si Father Jacinto naman ay inisa-isa ang natira pang dipakpak na aswang na sinusubukan na sana lumipad papalayo. Kung hindi lang bumabangga sa puno dahil hindi pa makakita ng maayos. Dahil sa medyo nakadistansya naman kaunti yung mga aswang na naroon kina Maris, kaya hindi malala ang kanilang pagkalapnos. Itinuro ni Maris ang kamay niya sa kalapit na mahabang sanga ng puno. Nagkaputol-putol iyon sa maliliit na piraso, pero matutulis naman ang dulo. Saka iyon ikinumpas ni Maris patungo sa tatlo pang mga aswang. Sinubukan pa ng mga iyon na iharang ang kanilang braso sa mukha, pero masyadong matalim ang mga piraso ng kahoy. Nagkabutas-butas ang katawan noong tatlong aswang matapos tamaan at binawian na ng buhay. Iyon namang kaharap nila Magnus at Oliver ay agad nilang nilapitan at buong puwersang tinagpas ang liig at naputol. Ni hindi rin nagawa noon na makailag o makasalag. Gawa ng nanlalabo pa ang mga mata dahil sa solar radiation grenade na inihagis ni Father Jacinto. Agad silang kumalat sa paligid at tinignan kung may natira pa bang mga aswang pero mukhang wala na. Maging sina Father Jacinto, Tingting at Tasyo ay naghanap pa ng mga aswang gamit ang scope.
dahil baka meron pang nagtatago sa mga puno pero wala na talaga. Sabi ni Magnus, "Ninong, ayos na po. Pwede na kayong bumaba." Nagsibaba na nga ang tatlo, tapos saka sila magkakasabay na pumasok sa compound. Naabutan nilang naroon rin sina Lino katatapos lang sa laban. Sabi ni Magnus, "So, ano na sunod na gagawin natin ngayon?" Sabi naman ni Lino, "Di ituloy na natin ang totoo naming misyon, ang pagliligtas sa mga kabataang ginawang berserker. Tara na doon sa ikatlong hideout na sinasabi mo. Narito naman ang gabay ko at kumpleto tayo, kaya siguradong kakayanin natin kahit paano naghihintay sa atin roon. Ganon uli ang style ha, sa front door tayo dadaan. Maris at Kulas, magbabagsak kayo uli ng kahit anong mabigat na bagay sa gate ng compound. Saka tayo sasalakay ng sabay-sabay. Kayo naman Father Jacinto, Tingting at Tasyo, long distance ulit ang atake nyo. Sniper's rifle at grenade kapag may nakalabas ng compound. Ang iba ay sa loob na lahat." "Copy that, Lino," sagot ni Father Jacinto, tapos nagsibalik na ang lahat sa kanya-kanyang sasakyan na ginamit noong papunta pa lang sila. Bumiyahi lang sila ng 10 minuto at agad nang tumawag si Magnus sa cellphone ni Lino. "Hello Lino, yan na yung compound nila. Doon ako paparada sa unahan. Diyan na kayo sa bukana." "Okay, sige Magnus." Sininyasan ni Lino si Father Jacinto na doon na huminto sa may unahan bago makarating sa compound. Tapos inilapit pa nila kaunti ang sinasakyan nilang owner type Jeep. Agad bumaba si Maris at Kulas sa magkaibang sasakyan at parehong naghanap ng maiaangat na mabigat na bagay, pero wala silang makitang malaking bato maliban sa isang malaking trailer truck na ginagamit sa paghihila ng mga container van. Sabi ni Kulas, "Bay Lino, walang bato eh." Sabi naman ni Lino, "Wala nga, pero may nakikita kang bagay na mas mabigat pa kaysa sa bato." "Ha? Yang truck? Tatlong doble ang bigat niyan doon sa binuhat kong ulo sa kabila." Tinanaw ni Lino si Mari sa unahan at kinawayan. Suminya si Lino na iyong malaking truck ang bubuhatin at pagtutulungan nila ni Kulas. Tumango naman si Maris matapos maintindihan ang instruction. Sabi naman ni Kulas, "Talagang senyas ang ginamit mo no? Bakit hindi mo kaya tawagan sa cellphone?" Mas may thrill kapag senyas-senyas, parang sundalo ang datingan eh." "Ay, ewan ko sa'yo Lino. Nagsisimula ka na naman sa makukulit mong trip." Nagulat si Kulas dahil biglang tumakbo si Lino papunta sa gate ng compound tapos kumato. "Tao po! Tao po! Nandyan ba si Don Roman?" Bumukas ng maliit ang maliit na bintanang silipan sa gate at sumilip ang isang aswang na bantay. "Bakit? Anong kailangan mo?" Ako si Lino. Naparito ako para lipulin lahat ng mga aswang at bawiin iyong mga berserker." "Mga kasama, naparito raw para lipulin tayo," sabi naman noong kasama sa loob. "Baliw siguro ang taong yan. Papasukin mo nang may mapaglaruan naman tayo." Lumingon naman si Lino, kina Kulas at Maris sa magkabilang direksyon at sumisenyas na ibagsak na ang truck. Sabi naman ni Kulas, "Baliw talaga to si Lino. Paano namin ibabagsak? Inariyan ka sa gate." Wika ni Kulas, habang unti-unti na pinapaangat iyong malaking truck at katulong si Maris. Noong titigan nilang mabuti si Lino ay nakita nilang nagka-countdown ang mga daliri noon sa kamay sa likuran. Kaya naintindihan naman iyon ni Kulas at ni Maris. 5, 4, 3, 2, 1. Pagpitik ng daliri ni Lino sa panlima, ay agad iyong tumakbo papalayo. Sakto namang pagkabukas ng gate, doon na ibinagsak nila Kulas at Maris ang isang malaking truck sa mismong gate. Wasak iyon at natumba ang mismong pader, kaya kitang-kita nila ang gusali sa loob. Sabi naman ni Magnus, "Party time na ulit!
sabay hagis ng mga granada sa loob. Si Lino naman ay patakbo na rin pumasok at sinabing, "Bay Kulas! Ipo-ipo!" Agad namang bumato ng dalawang maliliit na ipo-ipo si Kulas papunta sa harapan ni Lino at umangat. Halos kasing taas ng dalawang palapag na gusali ang iniangat ni Lino, kaya nakita niya ang buong paligid. Naroon ang 6 na mga berserker, papasugod na rin kasabay ng mga aswang. May 2 hybrid na baltukan ang lumabas sa terrace sa itaas. Agad iyong lumipad at sinalubong si Lino sa ere. Mabilis namang naglabas ng mahabang espadang kidlat si Lino at nilagyan ng 200% ng kidlat. Sabay wasiwas noon sa gitnang bahagi ng aswang. Hati sa 2 ang aswang na iyon, pati ang mga pakpak ay nagkaputol-putol rin. Noong makita naman iyon ng isa, ay huminto sa paglapit. Binato iyon ni Lino ng tigalpo. Iniharang naman noon ang pakpak. Pero sa isang kisap mata lang ay naroon na si Lino sa tabi noong aswang at buong puwersang inihiwa ang espadang kidlat sa gitna. Kaya nahati rin sa 2 ang aswang na iyon kahit pag gumawa iyon ng depensa. Lumapag si Lino sa lupa at nilabanan naman ng mano-mano ang mga aswang na naroon. Kasama niya na rin doon sa baba sina Magnus, Oliver, Maris at Kulas. Si Kulas naman ay abala sa pagtatali ng mga berserker gamit ang ugat ng kahoy para hindi na ang mga iyon makagalaw. Nang biglang lumabas sa main entrance ng mansyon si Don Roman Carlos, ang pinuno ng mga baltukan na isang aswang na kudrawan. Nakapag-transform na ito bilang isang aswang. Sabi pa noon, "Sino kang pakialamero ka? Hindi ka taga rito!" Uwi ka noon kay Lino. Pero bago pa makasagot si Lino, ay ibinagsak noon ang tungkod sa lupa. Nagkaroon ng isang napakalakas na shockwave. Tumalsik ang karamihan sa kanila, maliban kina Lino na isinaksak ang espadang kidlat sa lupa para doon siya makakapit. Si Kulas naman ay ginamit iyong gintong baging na pangkapit sa malalaking poste kaya hindi rin siya tumalsik. Si Maris naman ay doon sa gilid nag-cover at mahigpit rin ang pagkakahawak. Nagsalita bigla ang gabay ni Lino sa kanyang isipan. "Lino, isa yang mahiwagang sandata. Kailangan natin yang mawasak." "Ah, talaga ba? E di sige, kunin natin. Pero lalaban muna tayo siyempre. Pahiram ulit ng sandata mo ha." Wika ni Lino, tapos inilagay ang kamay sa dibdib. Doon naman umusbong unti-unti ang isang mahiwagang espada na ginagamit ng mga arkanghel. Saka si Lino naglakad dahan-dahan patungo sa gitna. Nagpatuloy naman ang labanan sa likuran niya. Nagsalita si Lino. "Ako nga pala si Lino, kaibigan ni Magnus at Maris. Isa akong babaylan na mula sa Mindanao. Naparito ako upang bawiin ang mga kabataang dinukot nyo at ginawang berserker." "Hindi maaari ang gusto mo! Sa amin na ang mga kabataang iyan! Sila ang aming bagong hukbo para sa pagsisimula ng aming bagong pamumuno sa lalawigang ito!" Sabi naman ni Lino, "Sinong kami ba ang sinasabi mo? Itong pangkat na ito na lang ang naiiwang buhay. Patay na silang lahat, pati na iyong malalakas mong kasangga sa San Fabian. Nailigtas na rin namin ang karamihan ng mga dinukot yung kabataan. Itong 6 na lang na naritong berserker ang kulang sa kanila." Nanlaki naman ang mga mata ni Don Roman at hindi makapaniwala kung papaano nagawang matalo ng isang simpleng lalaki sa harapan niya ang mga malalakas niyang kasangga, lalo na sina Zacarias at Aliyah, na nasa mataas na antas na ang kapangyarihan. Umusal ito ng orasyon at biglang nag-usok ng kulay pula ang buong katawan. Sabi naman ni Kulas, "Lino, ano pang hinihintay mo? Atakihin mo na siya habang hindi pa nakukumpleto ang pagpapalakas!" Sabi naman ni Lino, "Nako, hayaan mo siyang makumpleto. Baka sabihing madaya tayo sa laban kung sasalakay tayo na hindi pa siya handa." "Lino,
Walang ganun sa realidad na laban! Hindi ito boxing tournament! Muling sigaw ni Kulas pero hindi naman siya pinansin ni Lino. Sabi pa ni Lino, "Bay Mancio, may tubig ka dyan?" "Oo, bay." Wika ni Mancio sabay hagis noong nakalatang soft drinks. Pagkasalo noon ay sabi ni Lino, "Tubig raw, soft drinks ito eh. Pero salamat na rin ha. The best ka talaga, Bay Mancio. Nagyayelo pa yata sa lamig ang coke na ito." Wika ni Lino at agad iyong binuksan saka ininom. Bottoms up ang pagkakainom niya roon. Nang ibaba ay wala ng laman. Grabe, na full charge sa kuli ah. "Tara, simulan na natin ang laban." Wika ni Lino kay Don Roman na nakumpleto na ang pagpapalit ng anyo. May malalaking sungay na iyon na parang kasing laki ng sa kalabaw. Sumugod na si Don Roman Carlos kay Lino gamit iyong tungkod na talagang may mataas na karga ng itim na kapangyarihan mula sa Astra. Marahas ang bawat paghampas noon ni Don Roman. Mabilis namang naihaharang ni Lino ang espada ng Arkanghel na gamit niya. Natutumbasan noon ang bigat ng sandata ng kalaban. Ilang malalakas na tadyak ang ibinigay ni Don Roman pero umikot si Lino sabay hiwa sa hita ng aswang. Nasalag naman iyon pero dahil sa lakas ng puwersa na ibinigay ni Lino ay naabot pa rin ang hita at nahiwa. Inalis naman ni Don Roman ang isang kamay niya sa pagkakahawak doon sa mahiwagang tungkod at ginamit ang kanang kamay para isapak sa mukha ni Lino. Itinaas naman ni Lino ang kanyang kaliwang kamay at isinalag ang siko doon sa suntok. Sabay bitaw ng roundhouse kick na kumonekta sa gilid ng panga ng aswang. Bumarag iyon at nahilo. Mas lalo pang nagalit. Itinutok ang tungkod kay Lino at nagpakawala ng tigalpo gamit ang tungkod, hindi ang kamay. Isinalag naman ni Lino ang espada at inabsorb lang noon ang tigalpo. Sabi ni Lino, "May naisip na ako, Michael, para makuha ang tungkod niya." Biglang winala ni Lino ang hawak na espada at nagpalit ng espadang kidlat pero mataas pa rin ang antas. Pagkahampas ng kalaban kay Lino ay mabilis nag-sidestep si Lino. Bigla ring inalis ang espada sa kanyang kamay, sabay bitaw ng malalakas na suntok sa magkabila ang tagiliran ng aswang na kinargahan niya ng tag-500% ng kapangyarihan ng kidlat. Napaliyad sa sakit si Don Roman. Doon na iyon hinawakan ni Lino sa mga sungay mula sa likuran at tinadyakan ang alak-alakan. Napalod ang aswang na si Don Roman. Inagaw naman ni Lino ang sandatang tungkod noong aswang. Pero noong hawak niya na iyon ay para siyang napaso at nakuryente. Sobrang init noon. Biglang nagsalita si Michael. "Lino, palit muna tayo ng pwesto. Ako ang gagamit ng katawan mo." "Sige, Michael." Sagot ni Lino at sa isang iglap lang, si Michael na ang may hawak ng katawan ni Lino. Nagliliwanag na rin ng puti ang mga mata noon. Hawak ni Michael ang tungkod at nagpalabas ng napakaraming guhit ng kuryente. Ilang saglit pa ay biglang sumabog ang tungkod at naging buhangin na lang. Nilapitan na rin agad ni Michael ang mga nagwawalang berserker na nakatayo pero hindi makakilos, gawa ng mga nakapulupot na baging na inilagay ni Kulas. Isa-isa noong hinawakan ang ulo ng mga berserker at nabasag ang maskara. Tapos isa-isa na rin nag-collapse dahil nawala ng malay. "Ayos na, Lino, tapos na kayo rito." Wika ni Michael tapos muli nang pumikit ang mga mata ni Lino. Noong muling magmulat ay wala na ang liwanag. Nagsalita naman si Magnus na nanggaling sa loob ng mansyon. "Lino, anong gagawin natin rito? Tatapusin na rin ba?" Wika noon sabay tulak sa isang may edad na babae. Si Doña Socorro. Sabi naman ni Lino, "Sino ba yan?" "Ito si Doña Socorro, asawa ni Don Roman. Isa rin siyang kudrawan na aswang."
Sabi naman ni Lino, bakit masyadong mahina ang aura ng pagkaaswang niya? Mas mababa pa yata siya sa tiktik eh. Lumapit si Lino sa matandang babae at hinawakan ang ulo tapos bumulong sa isip. Michael, anong paliwanag rito? Sabi naman ng gabay ni Lino, oo Lino, aswang ang dugo niya pero hindi aktibo. Kaya mabubuhay siya kahit walang kinakaing laman ng tao o dugo na iinumin. Para lang din siyang pangkaraniwang tao kung susukatin ang lakas niya. Nakita ni Lino ang nakakwintas sa matanda na isang maliit na botelya. Sabi ni Lino, anong laman itong kwintas mo? Hindi sumagot ang matanda. Sabi naman ni Magnus, alam ko ang laman niyan Lino, dugo mula sa kanilang laboratorio. Kapag ininom nila yan, ay magiging super hybrid sila. Kagaya noong nakalaban nating mga aswang sa ikalawang warehouse. Halo-halong dugo yan ng magkakaibang lahi at may orasyon din na isang babaylan. Kaya pang emergency use nila yan. Sabi naman ni Lino doon sa matandang babae, bakit hindi mo ito ginamit kanina para tulungan sa laban ng asawa mo? Sabi naman ng matandang babae na si Doña Socorro, matagal na akong nagsasawa sa mga hangarin ng mga aswang. Buong buhay namin ay puro na lang paglilingkod sa organisasyon nila. Pero anong napala namin? Nawalan kami ng sariling tahanan. Nawala ang mansyon, hasyenda at mga kayamanan namin. At higit sa lahat, nawala sa amin ang aming mga anak. Ni isa ay wala na akong nakikita. Hindi ko na nga alam kung meron pang natitirang buhay sa kanila. Bumulong naman si Tasyo kay Magnus. Mags, huwag niyong papatayin ang matandang yan. Di ba? Yan ang nanay ni Brittany. Iyong magandang dalagang kudrawan na sumama sa pinsan kong si Carlo na nasa Samar. Magagamit natin yan para sabihin lahat ng nalalaman niya sa organisasyon. Kapalit noon ay ilalabas natin si Brittany. Pwede natin silang tawagan. Matagal na rin naman ako walang balita sa kanila. Tumango si Magnus sabay sabing, Lino, huwag na pala natin patayin ang isang to. Ito na lang ang natitira sa mga kudrawan. At ang kudrawan ay ang pinaka-pinagkakatiwalaang tauhan ng Dead Council. Kaya siguradong may malalaman tayo rito kapag piniga natin. Albor ko na ito. Sabi naman ni Lino, oo, magandang ideya yan Magnus. Sige, tara na. Pagsiuwi na tayo sa mansyon mo na makapagpahinga. Sumenyas na si Lino sa lahat na mag-pack up na. Nagtulong-tulong na sila na buhatin ang mga kabataang naging berserker. Hinubaran muna nila iyon ng kasuotang pang berserker. Saka sinunog iyong kanilang mga costume. Saka naman isinakay ang 6 na kabataan sa van ni Father Jacinto. Noong ayos na ang lahat ay agad na silang umuwi sa mansyon ni Magnus. Kasama nilang iniuwi si Doña Socorro. Inilagay iyon ni Magnus sa isang kwarto sa basement ng mansyon at nilagyan ng kandado. May CCTV rin na nakatutok roon. Sabi naman ni Father Jacinto, paano? Uuwi na ako Magnus. Sabi naman ni Magnus, ayaw niyo po bang magpalipas ng ilang oras para makatulog pa kayo saglit? Hindi na Magnus, mahaba naman ang naging tulog ko kanina. Ayos na yun, kakayanin ko ng bumiyahe hanggang sa makarating ng San Isidro. Sabi naman ni Tasyo, Father Jacinto, baka pwede akong makisabay. Isakay na rin natin itong 6 na kabataan para madala ko sa presinto ng Villalobos. Tapos bahala na sila Uncle sa pagpapahatid sa mga ito sa kanilang bayan kung taga saan man sila. Ipoprofile pa kasi ang mga ito para malaman ang pinagmulang lugar at kung paano sila nabihag ng mga aswang. Sabi naman ni Father Jacinto, oo, walang problema. Magkatabi lang naman ang San Isidro at Villalobos. Ano ba naman ang karagdagang kalahating oras na biyahe? Sige, tara na. Sabi naman ni Lino, hindi niyo ba muna papakainin ang mga kabataang iyon? Sabi naman ni Tasyo, hindi na siguro Lino. Wala pa rin naman silang mga malay eh. Doon na lang sila gigisingin at papakainin pagkarating sa Villalobos. Paano ang jeep mo? Di kayo na ang mag-uwi niyan sa Villalobos. Matulog na muna kayo. At bukas na ng hapon kayo bumiyahe papauwi.
Okay, sige. Sino ba sa atin na mabilis magpatakbo rito? Baka kasi abutin tayo ng 24 oras sa biyahe kung ako ang magmamaneho niyan papauwi. Sabi naman ni Mancio, takbong pogi lang ang alam ko na pagmamaneho, hindi pang karirahan. Pwede na yun ba, Mancio? Papalit na lang ako sa'yo sa pagmamaneho kapag napagod ka. So, papaano? Mauna na kami, Mags. Tawag ka na lang kung kailangan mo ng tulong namin. Wika ni Tasyo. Lumapit naman si Magno sa kanya at nakipaglamano. Kumaway na rin naman sina Maris at Oliver. Tapos umalis na nga sina Father Jacinto at Tasyo. Kasama ang 6 na kabataang dinukot ng Death Council at ginawang mga berserker. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 202. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.